our pastor this evening, Pastor Joshua Zapata. Amen. Praise the Lord. Good evening po sa bawat isa. Good evening po sa bawat isa. Sa lahat ng masaya, kayo yung pinakamalungkot. Sino pong masaya na nandyan siya ngayon? Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sino po nag-enjoy sa topic po natin? Sino po nag-grow? Sino po yung nakafocus na ngayon kay Jesus? True? Totoo po yan? Kayo kayong kalungkutang, mangalam po na kayo. Sino pong nakafocus na ngayon kay Jesus? Amen. Sino pong nangako sa Diyos na mag-e-endure na siya? Hindi susuko. Magpapatuloy. O, yun pa lang, tapos na eh. Apply lang po natin yung mga napag-aaralan po natin. Eka malugi. At ngayon po yung pag-aaralan po natin is this: run the race without baggage. Pakisabi po, without baggage. Ayan. Alam nyo po, sa lahat ng mga mananakbo, wala pa po kayo nakitang runner na mayroong backpack. Meron na po ba kayo nakita na sumali ng triathlon, ng marathon, na meron pong backpack o kaya duffel bag? Meron pa, wala? For example, sige, boxing na lang. Ayaw nyo lang ano eh. Nakita nyo na po ba si Pacquiao na nakabotas? Si Pacquiao na naka-full battle gear? Hindi po, kasi dapat wala yung mga unnecessary things para makalahok tayo dun sa nilalahukan po natin. And the very reason kaya ka tumatakbo, kasi po bakit? Gusto mong manalo. You want to 3, 4. Gusto mong mapunta dun sa finish line, matapos yung karera ng buhay. So, kung meron kang mga bagahe na nanggaling pa ng 2025, listen to this. Kung meron ka pang something na nanggaling pa ng 2025 na hindi mo dapat dalhin ngayong 2026, pakisabi naman sa katabi mo, ngayon pa lang, bitawan mo na. Ang sabi po ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Alam niyo po, you can never run with endurance with excess baggage. Hindi ka pwedeng makatakbo ng merong endurance na merong pagbabata kung merong kang tangan-tangan na bigat. In-explain po dito sa binasa po nating verse kung ano po yung bigat. Meron po mga weight pinapabagal po tayo. Ano po yung mga bagay na yan? Baka po meron pa sa atin ngayon na meron pang bitterness, na meron pa pong unforgiveness, na meron pa pong galit sa kapwa. Baka meron pa po tayong mga tao. Actually, listen to this. Baka meron pa po kayong mga sinasamahang tao na hindi nyo na dapat kasama ngayong 2026, pero pinitbit nyo pa rin. Maniwala po kayo sa hindi. Meron po akong kausap na nanay kanina. Yan. Meron pong mga bagay para ma-enjoy mo yung takbuhan mo ngayong 2026, kailangan bitawan mo. Kailangan iwan mo. Why? Kasi magiging hadlang lang po yung mga bagay na yan. Meron pong in-specify po dyan, especially the sin that so easily trips us up. Ano pa kaya yung mga kasalanan na yan? Actually, pwede po tayong mag-pretend dito na banal tayong lahat. Praise God, pinabanal tayo ng Panginoon. Pero meron pa rin mga hidden compromises that we are to give up. Pakisabi sa katabi mo, i-give up mo na yung kasalanan na yan. Hindi ko po sinasabing kaya na nating mamuhay ng perpekto. Magkakamali pa rin po tayo. Pero iba kapag sinadya mo yung kasalanan. Alright, dyan po yung magagaling lahat ng pag-uusapan po natin. Ang sabi po dito, God never called us to run fast. Hindi po gusto ng Panginoon na tumakbo po tayo na mabilis. Ang sabi dyan, while carrying heavy things, He called us to run free. At sarap ata ng pakiramdam na tumatakbo kang walang sagabal sa buhay mo. Amen po ba? Ngayon ang tanong, ready ka na bang iwan yung dapat mong iwan? Nagsisimula pa lang po tayo. Handa ka na bang iwan yung dapat mong iwan? Run the race without baggage, meaning never compromise your faith. Pakisabi, never compromise. Alam niyo po yung compromise? Yung compromise, hindi niya po ipapakita na yung kasalanan. Kaya usually mag-start po yan sa maliliit eh. For example, sa mga bata na inutusan mo, bili ka nga toyo doon. Ito yung 100. Yung compromise po, ganito. Yung toyo, 20 lang. Pagbalik mo ng sukle, 60 na lang.
Meron ng konti compromise yan. Yung compromise po sa mga kabataan, ganito. Siguradong naiinis yung mga magulang kapag sinabi mong, eto, gawin mo to, maglaba ka, magano ka. Anong sagot ng mga bata? Perfect. Kapag nag-wait lang, nagko-compromise na po yung bata dyan. Kasi bakit? Ayaw lang sumunod eh. Dinidelay na po yung obedience eh. So yung compromise po, hindi niya ipapakita na yung kasalanan, pangit po siya. Ipapakita po ng kasalanan, na compromise na yung kasalanan po, pleasing, masarap. Okay lang naman yan eh. Okay lang naman na magsabong ka, online lang naman eh. Okay lang naman na mag-scatter ka, wala naman nakakaalam eh. Okay lang naman na uminom ka, tago-tago lang naman eh. Yun po yung compromise. Pero hindi mo alam, habang nagko-compromise ka, unti-unti mong pinapatay yung pananampalataya mo. Unti-unti mong pinapatay yung spiritual mong pamumuhay. Ang sabi po dito, you don't lose your faith overnight. Hindi naman po mawawala, mamamatay yung pananampalataya mo overnight. Ang sabi po dyan, you lick it. Yung pong lick, meron pong tagas. You lick it through daily compromises. Kaya namamatay yung pananampalataya, hindi naman dahil meron kang kasalanang malaki nagawa, hindi. For example, yung mga rapist, hindi naman agad rapist yan. Hindi po nila naisip, pag-isip ko magre-rape ako, hindi. Yan po yung mga tao nag-start po sa pornography. Nag-start po sa masturbation. Nag-start po sa mga lustful thoughts. Tapos inalagaan hanggang hindi na nasanay or hindi na nasatisfy. Ano nangyari? Naghahanap na ng outlet. Yung pong mamamatay tao, hindi naman trip-trip lang. Bang! Hindi. Karamihan po dyan may galit. Inalagaan yung galit. Yan po yung compromise. Inalagaan yung galit hanggang sa yung galit po napuno na, naging poot, giligit. Anyang higit ng tao, barrel na siksak na. Ganyan po yung compromise. Hindi po yan agad-agad magka-compromise ka. Uunti-untiin ka po niyan. Kaya kung hindi ka magbabantay, dadalhin mo yung kasalanan na yan, ngayong taon na to, magbantay ka kapatid. Magbantay ka. Baka nasa delikadong state na po tayo ng buhay po natin. Ang sabi po ng Romans 12:2, yung katuloy po na binasa natin kanina, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag daw po nating gayahin yung sistema po ng mundong to. Maniwala po kayo, merong sistema yung mundo na to na pilit pong ino-offer sa atin. Ano po yung mga sistema po na yan? Ang dali pong ma-depress ngayon. Yung ngayon, nalulungkot lang yung tao. Sinasabi po nila, depressed na sila eh. Ang dali pong mag-worry ngayon. Kapag dumating si Judith, kilala niyo ba si Judith? O si Billy? Si Bill? Okay. Palagi po tayo natatalo ng demonyo ngayon. Ang dali po nating mabuli sa demonyo. Ang dami po mga takot. Makakapag-aral pa ba kaya yung anak ko? Mababayaran ko kaya to? Magagawa ko kaya itong bagay na to? Yung anxiety, lagi po nagkikripin sa akin. Yan po yung sistema ng mundo. But praise God, hindi po tayo taga-mundo. Lahat ng hindi taga-mundo, magsabing amen. Ang sabi po dyan, but let God transform you. Pabago ka. Ang sabi dyan, let God transform you into a new person by changing the way you think. Alam niyo po ba that the very word of God is not meant for us to have an information? It is for our transformation. This is the only book that when you read it, natatransform po tayo. Nababago po tayo. Ito po yung pinaka-purpose ng Bible. Kanina po napag-usapan na ituro po sa amin ng Lord sa mga youth leaders po natin. Yung pong tao na nakakaalam ng salita ng Panginoon, pero hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, ang tawag dyan, impostor. Alam niyo po yung impostor? Meron pong sumikat na laro ng pandemic, yung tinatawag na Among Us. Yung pong sa Among Us, ang ginagawa dyan, kunyari ginagawa mo yung ginagawa ng hindi naman impostor. Pero in reality, ang gusto mo lang gawin, patayin mo yung hindi impostor. Kasi impostor ka nga eh. Mananalo yung impostor kapag napatay niya yung hindi impostor. Ang sinasabi ko po dito, kung nakikigaya ka lang pero hindi ka binabago ng salita ng Panginoon, delikado ka kapatid. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Yako na nga mako na ako ken eh. Andyan pa po ba tayo? Nakakasunod po tayo. Let God transform you into a new person by how? By changing the way you think. Sa pagbabago po ng kaisipan. At paano po ba nababago yung kaisipan ng isang tao? Paano po? Sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Ang tanong, 2026 na, nagbabasa ka na ba ng salita ng Diyos? Marami pong mga ganyan yung New Year, New Me. Happy New Year, simula ngayong taon na to.
Magbabasa na ako ng salita ng Diyos. Kamusta? Kamusta? Kamusta po yung pagbabasa? Nagagawa pa po ba? Are we enjoying the Word? Or we are enjoying the world? Pili po tayo. Andyan lang po yan. Pinagpipilian po natin. Then, you will learn to know what God's will is for you, which is good, pleasing, and perfect. Para po magawa po natin yung kagustuhan ng Panginoon sa mga buhay po natin. Kailangan po, nagbabasa po tayo ng kanyang salita. Without reading the Word of God, sayang po yung mga buhay po natin. Kaya nga malalaman po natin ngayon, alam na po natin yung mga direksyon na dapat po natin puntaan. May problema. Ang gagawin ko, tatakbo ako papalapit sa Diyos. Nagkamali ako. Tatakbo ako papalapit sa Diyos. Kasi bakit? Nagbabasa ka na ng kanyang salita eh. Nakikilala mo na kung sino yung ating Panginoon eh. Yung sabi po dyan, change the way you think about who? About God. Na yung Diyos pala hindi siya matanda, na bugnutin, na galit sa atin. Na yung Diyos pala na meron ako, mahal na mahal ako. Na yung Diyos pala na sinasamba ko, na kahit na marami ako nagawang kasalanan dati, kapag humingi ako ng tawad, pinapatawad niya ako. So you need to change the way you think about God, the way you think about yourself, na yes, makasalanan ka, pero pinatawad ka na niya. Na yes, dati sinumpa ka, pero pinagpala ka na ngayon. Na yes, dati walang kwenta yung buhay mo, pero you are precious in the sight of God. At meron siyang napakagandang plano sa buhay mo. You need to change the way you think about yourself. At kailangan din pong magbago yung kaisipan po natin about sa kasalanan. Na hindi pala talagang masaya yung kasalanan. Na hindi talaga masarap yung kasalanan. Napapatayin pala ng kasalanan yung pananampalataya na meron ka. So we need to change the way we think by the meditation of the Word. Basahin nyo na lang po sa bahay nyo, Joshua 1:8. Ang sabi po dito, with a new mindset, you'll run smoother, lighter, and way more productive. At ang sarap po yatang tumakbo ng walang dala-dalang bagahe. Tanungin niyo po lahat ng mga mananakbong kakilala po ninyo, masarap tumakbo ng walang dalang bagahe. At meron pong nalagay po dyan, no? We need to be the trendsetter of this world. Kasi po bakit? Madalas po tayong sumusunod sa uso. Lalo na po yung mga kabataan, sobrang dali po na sumunod sa uso ng mga kabataan. For example, last year, 2 years ago, nauso po yung baggy pants. Lalaki po to baggy pants tapos crop top. Alam niyo po kung anong tawag doon? Manong. Isipin nyo, lalaki ka, man, tapos para ka naka-duster, tapos naka-crop top ka na body fit. Ako, di ako pwede mag-body fit eh. Tapos, ang gagawin po ng mga kabataan, since yan yung uso ngayon, gagawin na lahat yan. Alam nyo, nauso pa po last year kung yung bibili ka ng damit, tapos gugupitin mo para mag-crop top. Ang dami po mga gugupit dyan. Tapos, yung kanong kanya-kanya nyo. Ang sinasabi ko lang, dahil uso, ito po yung gagawin. At alam nyo po, yung uso sa mundo, kung kasalanan. Okay lang sa mundo na magkasala ka kasi tatanggapin ka ng mundo. Ito yung sistema ng mundo. Pero tayo po, dapat trendsetter po tayo. Ang ibig sabihin po ng trendsetter, tayo po yung gumagawa ng trend. Ano pong ibig ko sabihin kapag tayo yung gumagawa ng trend? For example po, sa bahay, yung mga bata susunod na gulang. Lahat ng kabataan magsabing amen. Lahat ng mga magulang magsabing amen. Yan po dapat yung trend na pinapauso natin. Na dapat nagmamano pa rin. Marami na po kasing bastos na kabataan ngayon. Kung makasigaw sa mga magulang, kala mo kung sino eh. Kala mo sila yung nagpapalamon. Ma! Mikam! Di ko ma-post to. Marami po mga kabataang rebelde ngayon. Sa pag-aaral na lang. Ano po yung trend sa pag-aaral? Para pumasa ka, mangopya ka. Pero tayo po, ano po yung isiset po nating trend dyan? Kahit na di ako, wag kang pumasa. Kahit na di mataas yung grades ko, wag lang ako mangopya. Kasi po bakit? Kahit sa pag-aaral, dapat mapurihan pa rin ng Diyos. Sa pagtatrabaho, hindi mo kailangan magpakitang tao, hindi mo kailangan mandaya ng time mo para ma-promote ka. Hayaan mo si Lord yung mag-promote sa'yo. Amen ba? Sa business, wag kang mandaya. Ha? Yung mga nagbi-business po dyan, wag po mandaya. Kasi po bakit? Kailangan ito yung gawin po nating trend. Ito po yung gawin po nating uso. Kasi po bakit? Hindi po laos yung hindi po laos yung kabanalan sa harapan ng Diyos. Ako po, patuloy ko pong sinasabi ito sa mga kabataan, masarap pa rin maghintay. Masarap pa rin maghintay. Huwag mong madaliin yung proseso sa lahat ng aspeto ng buhay. Masarap pa rin po yan. Ito po yung gawin po nating trending. At saka gawin po nating trending yung palagi nag-church.
Yung hindi po natin inuuna yung birthday kaysa sa service. Yung piyesta. Magkanya ng Santo Niño na po, no? Sa paklabang huling lupa. Sino po nagtaas ng Santo Niño kapon? Kapon ba yun yung Biyernes? Friday. Viva Santo Niño. Hindi po tayo nakikisabay dyan. Inuuna po natin ang Panginoon no matter what happens. Yan po yung trend na dapat po nating iset. Nakuha po ba? Ano po yung tuturo ng mundo sa atin? Kapak. Kapag tumibok yung puso mo, sundin mo. Tinuturo po ng mundo yan. Kanta pa nga yan eh. Huwag nyo nang kantayin, baka magawa nyo pa. Pero ang sabi po ng Bible, huwag mo susundan yung puso mo kasi yun yung pinaka-deceitful above all else. Yan po yung pinaka-mapanghamak. Ang sabi po ng mundo, obey your thirst. Ano po ba yung thirst na sinasabi dyan? Yung fleshly desires. Pero ang sabi ng mundo, obey God. Ay, ang sabi ang salita ng Panginoon, obey Him. Ang sabi po ng mundo, just do it. Gawin mo lang. You only live once. Mag-enjoy ka sa kasalanan. Yung alam mong mali, gawin mo na lang. Mamamatay ka rin naman eh. Mag-enjoy ka na. Alam nyo po, mas masaya pa rin sa Panginoon. Mas masaya pa rin sa Panginoon. So, pili ka kung ano gagawin mo. But I hope tayo pong lahat, pipiliin po natin na maging trendsetter na magbibigay kapurihan sa Diyos. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, maging trendsetter ka. Yung pong trendsetter, bibigyan ko lang ng konting emphasis pa ganito. Kung ikaw yung tatay sa pamilya, mag-set ka ng family altar. Magpakita ka ng good example. Huwag mong unahin yung barkada mo. Amen, mga tatay. Amen, mga tatay. Kung ikaw nanay ka, ayusin mo naman yung bahay nyo. Magluto ka naman ng ulam. Huwag mo naman katakan si mister. Amen, mga nanay. Hindi ko kayo tinignan. Alam nyo eh, no? Mga anak, patuloy na susunod at magmamahal na magulang. Amen, mga anak. Alam nyo naman pala eh. Gusto nyo may example pa eh. Gawin po natin. Ha? 2026 na, magbago na tayo. Ayan po ba? 1 John 2, 15-17. Do not love the world or anything in the world. Huwag daw po nating mahalin ang mundo. Ano ba yung meron sa mundo? If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh. Ano po yung lust of the flesh? Sexual immorality. It was expounded sa Galatians 5:22 onwards. Makikita po ninyo lahat yan doon. So lust of the flesh, yung pong sexual immorality, yung mga bagay na nakapagbibigay pleasure po sa katawan po natin. Lustful thoughts, pornography, masturbation, yung pong kapag gusto mo, kapwa lalaki, kapwa babae, yan po yung mga lust of the flesh. Hindi po yan nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Lust of the eyes, greed, social media. Sino po dito sa inyo yung mahigit 3 oras nagpi-Facebook? Huwag lang magtaas ng kamay, magpabago na lang tayo sa Diyos. Amen. Uy, meron mga ilan, ha? Salamat po sa honest, yung iba, bahala kayo. Materialism. Ay, nagpunta siyang Japan, magja-Japan din ako. Ay, nagpunta siyang LA. Apo lang ako. Yung po materialism, merong bagong sapatos, kailangan meron kang ganito. Merong gold, gusto mo magkaroon ka ng gold. Ang tawag po dyan, inggit. Okay? Meron kang lust of the eyes kapag ganyan. Jealousy, envy, and then the pride of life. You want power. You want fame. You want authority. Tapos nagpa-power trip ka. Ito po daw yung ino-offer ng mundo sa atin. Ito daw po yung gusto ng mundo na enjoyin po natin, pero ayaw po ng Diyos na mahalin po natin yan. Ang sabi po dito, this comes from not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away. Itong mga bagay po na to, itong 3 po na to, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan po, nagpapass away po yan. Mga temporary po yan. Kaso kapag in-enjoy po natin yung temporary pleasures na to, baka pa eternal damnation po tayo. Kaya nga, kailangan po nating magbantay. Ang sabi po dyan, but whoever does the will of the Lord lives forever. Ang sabi po dito, nalagay ko po to, if it does not come from the Lord, kung hindi po siya nanggaling sa Diyos, regardless kung anong bagay, kung sinong tao pa man yan, it's not worth keeping. Kung hindi po binigay ng Diyos, huwag mong alagaan. Amen. Kung meron mang kasalanan, adiksyon, bigatin, bagahe, kung ano pa man yan, tao, nakaraan, pangyayari, kung hindi po yan nanggaling sa Diyos, kalimutan po natin.
Huwag po nating dalhin. Huwag mong dalhin yung bagahe na hindi sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Compromise doesn't usually start with rebellion. It starts with small adjustments to fit in. Ito yung ginagawa mo. Hindi kasi hindi naman ako nakikita ng forerunner ko. Makikiupo muna ako sa inuman. Hindi naman ako magsasiyat. Hindi naman ako iinom. Alam niyo po, yan yung isa sa mga pinakamalaking kasalanan ginagawa ng isang manginginom. Uupo lang ako. Paano ko po nasabi yan? Nangyari po sa akin yan eh. After youth camp, 2012, 2013, 2014, kasama ko po yung mga barkada ko. Firm ako after youth camp, after 2 weeks, hindi ako inom. Makikiupo lang ako. Pakikisama ba? Pakikisama lang. So, ikot-ikot, shot ka. No. Firm ka dyan eh. Tapos next ikot, isa lang ha. Isa lang shot glass eh. Emperador eh. Shot glass lang. Emperador, makanyan. Tapos Red Doors ka na yan. Alam niyo po bandang huli, ako magpadurot kay Red Doors. Kasi po bakit? Hindi totoo na gusto mo lang makisama. Gusto mo makisama, kaya mo ginawa. Totoo? Hindi ako susugal, manonood lang ako. Monty, nalola ba na ba yung sugal? Kwao. Tongits. Hindi. Manonood lang ako. Pwede mag-side bet, 50 lang. Alam niyo po ang sinasabi ko dito, kung alam mo nang mali, umalis ka na dyan. Kung alam mo nang magkakasala ka, takbuhan mo na. Amen. Maging Joseph po tayo nung meron ng temptation. He was tempted by the Pharaoh's wife. Ano pong ginawa niya? Tumakbo, papalayo. Tumakbo kasi ayaw niya pong magkasala. Let us not play with fire or else you'll get burned. Kapag nakipaglaro ka sa apoy, siguradong mapapasok ka. Ang sabi po dyan, it starts with small adjustment to fit in. And every time you trade truth for comfort, pinagpapalit mo yung katotohanan ng salita ng Diyos para lang mais yung pleasure mo, you add weight to your soul. Ang ibig sabihin, palayo ka. Instead na papalapit ka, papalayo ka dun sa finish line na sinet ng Lord para sa'yo. Ang sinasabi lang po nito, kapag meron ng kasalanan, layo ka na. Huwag mo nang enjoyin, huwag ka na makipaglaro. The world's selling dreams, but God's offering reality. Temporary highs versus eternal impact. Pili ka. Temporary high, yung pong bagay na nakapagbibigay pleasure sa katawan mo, o yung eternal value or eternal impact na gusto ng Diyos sa'yo. Eternal life na makakasama mo ang ating Panginoon. Ito po yung tanong po sa pinakahuli. Where is your treasure? Saan po ba nakalagak? Is it in the world or is it in the Lord? Palaging ganyan lang po yung choice. You cannot be in between. Hindi pwedeng Sunday nag-enjoy ka sa church, pero Monday to Saturday nag-enjoy ka sa kasalanan. No. Hindi ka po pwedeng kempong sugal. Kaya ka pwedeng mag-gaib. Nanita? Primas. Hindi na po may kabalog yung primas. Pipilalari sugarol galupa ko dati. Yung pong primas yung nasa gitna ka, hindi ka pwedeng ganyan sa spiritual life. It's either for the Lord ka or against the Lord ka. Ganun lang po yung pipiliin po natin. Pero ang tanong, tayo pong lahat na nandirito ngayon, saan po kaya nakalagak yung puso po natin? Ang sabi po ng Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will also be. Kung nasaan po yung treasure mo, ang sabi po dyan, yung explanation po yan, ano ba yung bagay na binavalue mo? What is the thing or what are the things that you value most? Ano yung true priority mo? Nandyan po yung puso mo. But I hope tayo pong lahat na nandirito ngayon, yung maging priority po natin ng ating Panginoon. Amen po ba? 1 Peter 1:14-17. As obedient children, lahat ng obedient magsabing amen. Uy, halos marami na ha. Sana lahat tayo mamaya. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Huwag kang bumalik doon sa kasalanan kung saan ka pinatawad ng Diyos. Huwag mo nang ikulong ulit yung sarili mo doon sa bagay kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Ang sabi dyan, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Magpakabanal ka sa lahat ng iyong gagawin. For it is written, be holy, because I am holy. Pastor, ang ibig sabihin ba niyan, sinless perfection? No. We can never reach habang nandito po tayo sa mundo yung sinless perfection life. Magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. Iba lang po yung nag-enjoy ka sa kasalanan sa nagkamali ka. Iba po yung natalisod ka lang sa gumapang ka sa kasalanan. Nakukuha po ba? But we can be holy. We can be perfect. Actually, sa ibang translation yan, we can be mature. Bakit? Kasi ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang sabi po dito, since you call on the Father who judges each person's work impartially, live out your time
as foreigners. Thank you. Live out your time as foreigners here in reverent fear. Ang sabi dito, mamuhay ka parang hindi ka taga dito. Alam niyo po bang hindi tayo taga dito? Tagalangit po tayo. Pakisabi sa katabi mo, tagalangit ka. Ang ibig sabihin, foreigner ka. Alam niyo po yung foreigner? Yung foreigner, hindi taga dito, tapos pupunta dito. Tayo po, ganyan din tayo. Kung tayo po, hindi tayo taga dito, hindi dapat natin i-enjoy yung bagay ng mundong to. Dapat po yung ine-enjoy po natin, maging yung buhay po natin, panglangit na. Ang tanong, namumuhay ka bang panglangit o hindi? Nasa sayo po yan. Ikaw po yung tunay na makakasagot. Pero ang sabi po dyan, kailangan po mamuhay po tayo dito na meron pong reverent fear, high respect, high regards, high reverence sa atin pong Panginoon habang nandirito po tayo. At ang sabi po dito, it is impossible for you to be holy without the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, be holy because I am holy, ang sabi ng Lord. But it's impossible for you to be holy without the Holy Spirit. Ano pong ibig ko sabihin dito? Yes, the Holy Spirit is omnipresent. Nandyan po siya, nung tinanggap po natin si Jesus, nasa sa atin po siya. But without the fellowship of the Holy Spirit, hindi ka magiging banal. Kapatid, kung wala yung fellowship mo sa Holy Spirit, kung wala kang oras sa banal na Espiritu, hindi ka magiging banal. Ano pong ibig ko sabihin? How much time are we spending with the Lord? How much time are we enjoying reading the Word of God? Or baka mas haba pa yung panonood mo ng telenovela nung ating pang Malbe, kaya kayo. Ating pa pong Malbe, telenovela, kaya kayo. Mas mahaba pa yung oras mo kay Cardo. Buhay pa ba si Cardo? Ayan. Mas mahaba pa yung oras mo sa mga Chinese drama kesa sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, tatanungin ko po kayo, minsanan lang. Sino po sa inyo dito yung nagmamahal sa Panginoon? Magtaas ng kamay. Kung talaga buong puso mahal mo yung Panginoon, magtaas ka ng kamay. Come on. Sige po, wag kayo mahiya. Ayan, no? Praise God, mahal po natin ang Panginoon. Meron po tayong 86,400 seconds a day. Gaano po kahaba yung ini-spend mo sa Panginoon? Gaano po kahaba yung ini-spend mo sa pakikipagchismisan? Gaano po kahaba yung ini-spend mo sa ibang bagay kaysa sa Panginoon? Actually, masasagot po ninyo to kung talaga mahal niyo yung Panginoon. Baka 2 minutes ka palang nagbabasa, naiinip ka na. Baka 1 minute ka palang nagpipray, inaantok ka na. Yung amen mo, kinabukasan na. Baka po nag-silence ka lang na mangilang-ilang segundo, nainip ka na. Church, kung talaga mahal natin ang Panginoon, mag-e-enjoy ka nakikipagniig sa Kanya. Amen po ba? Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, magsabing amen. Temporary earth, eternal heaven, live holy, live like home. Ano po bang meron sa langit? Kahit po, ito po yung tinuro na panalangin ng Panginoon. Mangyari nawa ang iyong kagustuhan sa lupa, dito sa lupa, dyan sa langit. Let your will be done on earth as it is in heaven. Ano po bang meron sa langit? Sa langit walang depression. Sa langit walang depression. Sa langit walang utang. Sa langit walang problema. Sa langit walang sakit. Sa langit puno ng kapayapaan dahil kasama natin ang Panginoon. At yun po yung gustong maranasan ng Panginoon natin dito po sa lupa na to. Hindi ko po sinasabi na hindi po tayo magkakaproblema. It's impossible na hindi ka magkaproblema habang nandirito ka. Pero posibleng meron kang kapayapaan habang nandirito ka. Kasi po bakit? Meron kang Diyos na kasama. Ito po yung gusto ng Panginoon. You need to live like home. Pastor, hindi mo naintindihan. Wala akong pambayad ng bills. Ang tanong, kailan ba nagkulang ang Diyos? Kailan po nagkulang ang Panginoon? Kaya ka nandito, 2026 na, kaya ka nandito kasi hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo, kapatid. At kailanman hindi po magkukulang yung Panginoon. Yes, meron tayong mga kanya-kanyang problema. I may not even know kung ano po yung pinagdadaanan ninyo. Baka meron kang giant sa harap mo ngayon. But praise God, mas malaki pa rin ang Diyos kaysa sa giant mo. Praise the Lord kasi hindi ka humaharap mag-isa. Kasi bakit? Kasama mo ang Panginoon. Ngayon ang tanong, masarap bang mamuhay na panglangit? Then, ipamuhay po natin. Hindi lang dito sa church. Lalong-lalo na po paglabas po natin. So, ang sabi po dito, what you compromise to gain, you eventually lose. Kung ano po yung kino-compromise mo, yung ine-enjoy mo, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mawawala po yan. But ang sabi dito, what you sacrifice for God, you keep it forever. You keep it forever. Mapapasayo po yan sa buhay na walang hanggan. For example, nag-sacrifice ka po ng maraming oras mo sa kakabasa ng salita ng Panginoon, mas may enjoy mo yung langit, kapatid. Kasi bakit? I-explain ng Bible kung gaano kasarap sa langit.
i-explain ng Bible kung sino yung makakasama mo sa langit. Kaya nga kung ano man yung sinakripisyo mo para sa Panginoon, you will keep it forever. Pangalawa po, run the race without baggage, meaning avoid comparing yourself. Pakisabi po, avoid comparing yourself. Huwag kang magkumpara. Get siya po ita. Nakuha? Kahit ata di ko na-preach to, alam na natin to eh. Kaso po, merong tendency talaga yung Pinoy na magkumpara eh. Meron talagang tendency yung Pinoy na magkumpara. Mamaya po, pag-aaralan natin yan. Galatians 6:4-5. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Ang sabi dyan, for each one should carry their own load. Alam niyo po ba? Never naging masaya yung comparison. Never po nagdulot na maganda yung comparison. The only person that we need to compare ourselves with, yung sarili po natin din. Sino ka ba last year? Dapat ba ganito ka? Kasi po, the moment na kinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, wala na. Wala ka na sa sariling upload mo. Nasa iba ka na. Wala ka na sa sariling racetrack mo. Rather, nasa ibang racetrack ka na. Kasi bakit? Instead na nakafocus sa sarili mong lakbayin, tinitignan mo kung paano magkakamali yung tao na yan. Kaya lang yan na-promote kasi ganyan eh. Alam niyo po, meron po nakwento si Pastor Manny. And ito po yung natural na nangyayari sa mga reunion. Kapag meron pong reunion ng kunyari, yung mga 1920, nag-reunion kayo, buhay pa ba yun? For example, kaklase nyo po na high school, nag-reunion kayo, ano pong kalimitan dyan? Payabangan. Yung susi ng sasakyan, ginaganyan-ganyan eh. Tapos yung gold para may hepatitis eh. Payabangan. Karamihan po sa mga ganyan, payabangan. So ikaw naman, ayaw mong matalbugan. So, magyayabang ka, manghihiram ka. Wala naman talaga. Alam nyo po, pag meron po nag-present sa inyo, nag-invite po sa inyo ng reunion, tapos kunyari lang na wala kang pera or nahihirapan ka, hindi ka kasing yaman nila, pumunta ka pa rin. Kasi po bakit? Meron kang Diyos eh. Hindi mo dapat ikahiya na meron kang Diyos. Meron silang material na bagay, meron kang Diyos. At kapag meron kang Diyos, you have everything that you need. So bakit ka mahihiya na hindi pumunta? Punta po tayo sa reunion. Basta invited tayo. Huwag kang pupunta na hindi ka invited. Comparison is a thief of purpose. Ang sabi po dyan, nagnanakaw po ng purpose yung comparison. When you compare, you stop running your own race and start spectating someone else's. God never called you to be faster than others. He called you to be faithful to your lane. Ang panawagan po ng Panginoon sa atin, maging tapat po tayo kung saan niya po tayo tinawag. For example, ako na lang, hindi na ako gagamit ng iba. Kunyari po ako, naiingit ako sa mga worship leader dito. Kasi maganda yung boses nila eh. Kapag po naiingit ako dyan, hindi naman ako tinawag ng Diyos dyan, magsasayang ako ng buhay. Clayton, pogi mo. Basta tingnan ako mong boses kayo. Ali naman po tutuitan eh. Sample mo yun. Ay, makanyan nyo. Mas payaya mo ka, mataba ko mo kasi. So, nasisira na. Nawawalan ka na ng focus sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. God did not call me to sing. God called me to preach. Isipin mo kung aking worship leader, makikinig ka pa kaya? Mag-sample ko. Sana po tamo ko kayo. Totoo. Don't. Illustration. Ang ibig ko lang sabihin, the moment you start comparing po, namamatay na yung purpose ng Lord sa buhay mo. Kasi bakit? Nagpo-focus ka na sa Kanya or sa ibang tao kesa sa'yo. For example po, merong bagong business. Kaya lang ganito yan. Bagong promote na tao. Kaya lang ganito yan kasi sip-sip sa boss. Sinisiraan mo pa. Alam nyo po, kapag merong na-bless na tao, makigalak na lang tayo. Amen? Kapag merong na-promote na katrabaho mo, praise God, your time will come. Kapag meron po nagbukas ng bagong business, praise God, ikaw din pagpapalain ka ng Lord. Huwag ka na manira. Hindi po trabaho ng Kristiyano ang manira. Kanino po trabaho yan? Kay Satanas. Huwag mong kunin yung trabaho ni Satanas. 2 Corinthians 10:12, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Ang ibig sabihin po niyan, kapag kinumpara mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao, isa kang mangmang na tao. Biblical? Biblical? Nasa Bible? Nasa Bible. Kaya po, bitawan po natin yung comparison. Hindi ka
wala pong dinulot na maganda yung comparison. Alam niyo po kung ano yung binubungan ng comparison? Jealousy. Jealousy. Kailangan meron akong ganyan kasi meron siyang ganyan. Yung po mga ganyan, lalo na po rin matuwa. Yung mga medyo matatanda. Kapag nakikita nilang umaangat yung ano nila, tapos atin lang po talagang tendency manyira din eh. Sa paaralan po, kapag merong umaangat na alam nilang hindi naman matalino pero umaangat, alam niyo kung sasabihin talaga, sip-sipya mo yan. Ay, boyfriend niya siguro, sir. Gawa pang kwento. Bakit mo makapanyira? Kaya obra sa trabaho po, ganyan din. Sa business, ganyan din. Kasi ayaw nilang meron nakikitang umaangat. Hinihila po nila pababa. Pero alam niyo po kung tayo, magpasalamat tamo. Huwag kang magselos. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magselos. Hindi po yan yung selos romantically ha. Kung asawa mo tapos madikit siya ka ng alawa, magselos ka. Pero yung pinag-uusapan po natin dito, buhay po, buhay. Ang sabi po ng James 3:15-16, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Kasi nga po, unwise na meron kang jealousy and meron kang envy, meron kang selfishness. Such things are earthly. Ito po mga bagay na yan, yung pagkukumpara. Ang sabi po, earthly, unspiritual, and so ang ibig sabihin, demonic kapag nagsiselos ka. Kapag kinukumpara mo yung buhay mo sa iba. Kapag tinitignan mo yung buhay niya, tapos nanlulumo ka sa buhay mo, ang ibig sabihin, demonic po yan. At church, kapag demonic, hindi po natin tinatanggap. I mean, sa buhay po natin, dapat nilalabanan, pinapalayas po natin yan. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Simpleng example na magigets ng lahat, lalo na sa Pilipinas, awayan ng lupa. Awayan ng lupa na magkakapatid. Alam niyo po kung ano nakakahiya, mapunta sa korte. Mapunta po sa korte. Isipin niyo, magkakapatid kayo, nagbabaranggayan para sa lupa. Alam niyo po, kung sakali man na meron po kayong kapatid, tapos meron po kayong mana, tapos kinahati yung lupa, wag na po kayong makipag-away. Kung nag-aaway-away po sila, alam niyo po yung gawin niyo, ibigay niyo na lang po yung parte ninyo. Ayaw niyo, ha? Gusto niyo ba makipagbarilan sa mga Meron po kasi nagtitrending ngayon. Hindi naman kami nag-aaway sa lupa, tapos tinitingnan yung mapa, merong Armalite, merong tabak, Hindi po ganun. Alam niyo po, kung sakali lang, kasi di ko naman kayo pagdidesisyon, but it's much better po to keep the peace of the family kaysa makakip ka ng lupa. Amen ba? Amen po ba? Kunyari, nag-away-away na. Kunyari, konti lang kayo magkakapatid, mga 28. Tapos yung pinaghahatian nyo, 100 square meter. Ang bira, nag-away nyo naman ka rin. Ang sinasabi ko lang, kung nag-aaway na po yung mga kapatid po ninyo because merong away ng lupa, be the bigger person. Magpaka-Kristiyano ka. Sige. Ate ko, kuya ko, yung sa akin, inyo na lang. Tapos lalo nag-away, pinag-awayan yung sa'yo. Pero sinasabi ko lang, huwag ka na sumali. Hayaan mo na sila doon. Kasi po bakit? Merong perfect example sa Bible na binanggit kahapon sa preaching. When Abraham, kilala niyo po si Abraham, mayaman po si Abraham. Meron po siyang naging kamag-anak, meron po siyang kamag-anak na si Lot. Si Lot hindi niya anak. Pero dumating po sa pagkakataon na kailangan po hati ng kanilang kayamanan. Alam niyo po kung anong ginawa ni Abraham para hindi na po mag-away yung mga servant po nila, yung mga warrior po nila. Ang sabi niya kay Lot, ganito, sige Lot, piliin mo kung ano yung gusto mo. Kung doon ka, dito ako sa kabila. Kung sa taas ka, dito ako sa baba. Ano pong ginawa ni Abraham? Nagparaya. Alam niyo po kung anong ginawa ng Panginoon sa mga tao nagpaparaya? Pinagpapala. Alam niyo po yung ginawa niya kay Abraham? Pinili po ni Lot yung pinakamagandang lupa, Sodom and Gomorrah. What happened to Sodom and Gomorrah? Dinestroy ng Panginoon. Kasi bakit? Puno ng kasalanan. Alam niyo po yung comfort na binigay ng Panginoon kay Abraham? Kaya pong kahit kapampangan makaniniya. Ka na nakakakit na ng kaya kang mata, kaya ka. Yan po yung pangako ng Lord kay Abraham. Kung saan man dadapo yung paa mo sa'yo. Ganyan po mag-comfort yung Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, magbigay ka na. Huwag ka na makipag-away tiyan. Bakit po? Comparison is a thief of joy. Kapag nagko-compare ka na, nawawala na po yung galak sa puso.
Kapag tinitignan mo yung buhay ng ibang tao, ng kapatid mo, ng katrabaho mo, ng kaklase mo, ng kapitbahay mo, kapag yan na po yung tinignan mo, nawawala na yung kagalakan sa puso. At kapag wala ng kagalakan sa puso, nawawala na po yung attitude of gratitude. Hindi ka na nagiging mapagpasalamat. Sabi dyan, where comparison enters the mind, gratitude is left behind. Kasi po, bakit? Hindi ka na masaya eh. Hindi ka na nagpapasalamat sa kung anong meron ka eh. Nakukuha niyo po ba? Meron pong illustration na ganito. Meron pong isang tao na nakadungaw. Alam po, parang cartoonized lang po siya. Meron isang tao nakadungaw, sabi niya, kung sanang meron lang akong sasakyan na pwede ko magamit sa service ko. So meron naman pong nandun na nakasasakyan, kung sanang meron lang akong mas malaki sasakyan. Ang sabi po ng isa, kung sanang meron lang akong mas malaking pamilya na isasakay sa sasakyan ko. Ang sabi ng pinakamayaman, na meron pong lahat ng kayamanan, pero wala po siyang paa. Ang sabi niya, sana meron lang akong paa para malakad. Ano po sinasabi ko dito? By comparing and comparing and comparing, you are forgetting to give kung anong meron ka. Nakakalimutan mong nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon. Nakakalimutan mong magpasalamat kasi ginising ka ng Panginoon. Church, the very reason kaya ka nandito, kasi mahal ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng hininga. Hindi ba yun sapat na reason para magpasalamat ka? So bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa iba? Nakukuha po ba? Ako po dati, nasasabi ko to, truth be told, nasasabi ko to, sanang hindi ako zapata. Sana gusto kong pilido, C. Ay po, C. Anak ni, bigyan ko yung SM. Sana hindi zapata yung pilido ko. Sana pilido ko. Ko? Ang, ayoko ng ang. Ayoko ng ang. Joke lang po, baka merong ang sa inyo, no? Nasaan po ba siya? 10 million yan. Hindi. Yung gusto ko pong pilido, ganito. Kasi mayaman eh. Kasi lumaki ako dun sa hindi naman kami mayaman. Sakto lang kami. Pero alam nyo po, I get to realize when I matured in my faith, praise God, zapata ako. Kasi kung hindi, saan ka makakakita ng ganito? Wala kang makikita ng ganito. Kahit lumabas ka dyan, wala kang makikita ng ganito. Sinasabi ko na sa inyo, nag-iisa lang yan, baka tignan nyo na. Ang sinasabi ko lang po, hindi aksidente kung saan ka nandyan. Yung pamilyang kinabibilangan mo, alam nyo po, mabuti po yung Panginoon, papuri po sa Panginoon. Lahat po ng mga kapatid ko naging active sa church. Nag-youth camp, nag-ganito. Pero praise God, ako po yung nanatili. Papaano kung hindi ako zapata? Ha? Papaano kung hindi ako ganito? Sayang. Walang ganito sana yung mundo. Ang sinasabi ko lang po, makotalo, no? Kumiras. Bantayan po natin yung mga sarili po natin. Amen? Bantayan po natin yung mga sarili po natin. Kapag meron na pong inggit na pumapasok po sa ating mga puso't kaisipan, mag-isip ka na agad ng mga bagay kung na pinagpala ng Diyos. Siguradong mawawala po yung inggit. Yes, mayaman nga sila. Praise God, mayaman sila. Alam mo namang hindi ka pababayaan ng Diyos. Yes, meron nga silang bagong ganito. Pero praise God, alam mo namang hindi magkukulang ang Diyos sa buhay mo. Amen? Lahat po tayo na nandirito ngayon. Meron pa po tayong mga kanya-kanyang inihintay po natin ng mga promises ng Lord. Amen po ba? Meron tayong lahat. Salvation ng family, mga bahay, gamit, etc. Meron po tayong lahat na yan. Pero alam nyo po, kapag pinangako po ng Panginoon, mapangyayari po. Kaya wag ka nang magselos. Wag kang magkumpara. Wag kang mainggit. Maging mapagpasalamat ka. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, maging grateful ka naman. Napilitan pa yan eh. Ayan, maging grateful po tayo. Run the race without baggage. Meaning, we need to learn to forgive quickly. Pakisabi sa katabi mo, pinapatawad na kita. May nagawa ba sa iyan? Paano mo pinatawad dyan? alam nyo po, sabi ko actually, nung sinend po ito na sa amin ni Pastor Manny, sabi ko, o kaya makanya yung pangatlo ako. Bakit kaya ganyan yung last point? No, learn to forgive. Kasi, pagtatanggal ng baggage eh. Then, nung diniscuss po sa amin, I came to realize that unforgiveness is the biggest baggage that you can carry this year. Yung pong unforgiveness, ito po yung pinakamalaking baggage na pwede mong dalhin ngayong taon. Kasi po bakit? Kapag meron kang hinanakit sa puso, talo ka. Maniwala po kayo sa akin, kapag meron kang hinanakit sa puso, talo ka agad. Isipin mo, ganito na lang. Ang sarap ng tulog nung kinagagalitan mo tapos ikaw na-stress ka. Talo ka.
Talo ka. Dito lang yung daan mo. Nakita mo nandiyan siya. Iikot ka ng daan. Talo ka. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Isa po sa mga pinakamalaking baggage na pwede po nating dalhin, yung pong unforgiveness. Kaya gusto po ng Panginoon, we need to learn to forgive. Ang ibig sabihin po ng quickly, mabilis. Agad-agad. Mapag-aaralan po natin mamaya. Bakit tayo magpapatawad? Anong reason bakit mo kailangan magpatawad? Una, kasi utos ng Diyos. Kapag po merong pinag-uutos ng Panginoon sa atin, ano pong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Pangalawa, kaya ka susunod kasi Kristiyano ka. Kasi anak ka ng Panginoon eh. Follower ka ni Lord eh. So magpa-follow ka, mag-obey ka. At pangatlo, magkakaroon ka ng kalayaan sa buhay. Kapag nagpatawad ka, kapatid, ang sabi po ng Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Huwag kang magkasala dahil hinahayaan mo na yung galit. Yun yung manguna sa'yo, yun yung mag-control sa'yo. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to Satan. Sa lahat ng tao, lalo na sa mag-asawa, magsabing amen. Kung katabi mo yung asawa mo, magsabi kang amen. Wala pa man, no? Alam niyo po, huwag niyo nang itaas yung pride niyo. Pastor, hindi mo naman alam yung ginawa sa akin ng tao na yun. Pastor, hindi mo ako naiintindihan. Ano bang ginawa sa'yo ng asawa mo? Hindi niya ako pinagluto eh. Ang babaw. Alam niyo po, meron po mga mag-asawa na naghihiwalay for petty reasons. Kasi bakit? Imbes na may pagpatawad, kasi kakatas na pride. Hindi ko kakausapin niya, hindi niya kakausapin. Hindi na nag-usap. Church, mag-asawa, sa mga mag-asawa muna, magpatawaran naman kayo. Amen? Pakisabi sa asawa mo, pinapatawad na kita. Sabi na yung babae, ano ba rin kiyawa ko kaya ka? Sa mga magkakamag-anak po, kung meron po kayong hinanakit sa mga magulang ninyo, magpatawad na po kayo. Amen? Sa lahat po sa EDA kayo kilala, ikayo nga, EDA kayo kilala, tunggal-tunggal. Sa mga nasa online, makinig ka kung sino ka man. Kung meron kayong galit sa mga matatanda po ninyo, sa mga parents po ninyo, magpatawad kayo. Bakit? Huwag kang hihingi ng tawad kapag nasa ataol na yan. Ano pong usually ginagawa ng mga tao? Sorry. Anong sense ng sorry mo? Patay na yung tao. Paalala lang po, habang tumatanda tayo, tumatanda din po sila. Kailangan mong losawin, tunawin, palayasin yung pride sa puso mo, humingi ka ng tawad sa tatay mo. Pastor, siya yung nagkamali sa akin eh. O di patawarin mo. Kaysa sa dumating tayo sa pagkakataon, ano po sabi natin? Nasa huling pagsisisi. Kahit paanong sabihin mo dyan, kapag namatay na yung isang tao na kinagagalitan mo, tapos meron kang hinanakit sa kanya, maniwala ka sa akin, masasaktan ka. Sino tayo para hindi magpatawad? Ano pong pinangahawakan natin? Pastor kasi, hindi mo alam that I was taken advantage. Hindi mo alam yung traumatic experiences. Gets ko po. Hindi ko po naiintindihan lahat ng mga mabibigat na pinagdaanan po ninyo. Pero ito po kasi yung sinabi ng Bible na binabasa po natin sa Colossians 3:13. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Ano po sinabi ng kasunod? Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Oo, hindi ko po gets, hindi ko po alam yung pakiramdam ng niloko, ng pinagsamantalahan, ng sinira. Hindi ko alam kung ano po yung ginawa sa inyo ng mga tao na yan. But you are to forgive. You know why? Because forgiveness is not for that person. Forgiveness is for you. Para po magkaroon ng kalayaan sa'yo. Yung po tinuturo ng mundo na hindi, lilipas din ang panahon. Time heals all wounds. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Kaya meron pong magpapamilya that for so long, hindi pa rin nagpapansinan. Kasi bakit? Hindi totoo itong time heals all wounds na to. Tanging nakakapag-heal lang po yung Panginoon. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo ngayon ganito. Hanggat may oras pa po tayo, humingi na po tayo ng tawad at magpatawad na po tayo.
Wala pong may galit na nasa langit. Wala pong may galit na nasa langit. Anong gusto mo? Kunyari, nasa langit ka, ay, hindi ako pupunta doon, doon si ano. Wala pong ganyan sa langit. Sa langit, nag-iibigan po tayo. Ay, nandun yung hindi nagbayad ng utang sa akin, hindi na ako pupunta dyan. Wala ganyan sa langit. Sa impyerno, baka maraming ganyan. Nakukuha po ba natin? Kidding aside po, please, I encourage you, kung ikaw yung tatay, nanay, magulang, na nagkamali ka, umamin ka na nagkamali ka. Magpakumbaba po tayo. Hindi po porket matanda ka, hindi ka nagkakamali. No. Kung alam mong ikaw yung nagkamali, magpakumbaba po tayo. Lalo na po sa mag-asawa, last na lang sa mag-asawa to, natutunan ko lang po to. Wala pong mag-asawa na nung namatay yung isa, ang sinabi sa eulogy ng isang ng kabiyak niya, sana pala mas inaway kita. Sana pala mas minura kita. Sana pala mas nagalit ako sa'yo. Alam niyo po kung ano yung sinasabi sa eulogy? Sana pala nag-spend ako ng mas maraming oras sa'yo. Kung alam kong ito na lang yung last na oras mo na makakasama kita, sana pala hindi na ako nagalit. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Ngayon po, i-reserve niyo yung eulogy na yon. Sabihin niyo ngayong buhay pa. Lalo na po yung paghingi ng tawad. Sabihin niyo habang nandiyan pa po. Amen po ba? Nakakasunod po. Sabi po ng Hebrews 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Isa-isahin lang po natin na mabilis to. Watch out, ang sabi dyan, that no poisonous root of bitterness. Bakit poisonous? Kasi ganito po yung unforgiveness. Uminom ka ng lason, uminom ka ng Lysol, uminom ka ng Zorrox, tapos hinihintay mong mamatay yung taong kinagagalitan mo. Sino pong mamamatay? You can do the math. Sino pong mamamatay? Ikaw na uminom ng lason. Ganyan po yung bitterness. Kaya po ang sabi dyan, watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Alam niyo po yung mga taong bitter? Alam niyo po yung mga taong may sakit ng loob? Kapag nakakwentuhan mo yan, after nyo magkwentuhan, tapos sinabi niya lahat ng side niya, galit ka na rin doon sa tao eh. Galit ka na rin doon sa tao. Hindi mo man alam kung ano yung nangyari, pero dahil nagkwento sa iyan, wapin makabusin naman ni pastor na yan. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Kailangan po maging discerning po tayo. Hindi po lahat ng mga nare-receive po natin na balita, tatanggapin po natin. Marami nang nanira sa church. Marami nang nanira sa church. Pero ang Lord pa rin po yung nagtatanggol. Hindi po namin kailangan gumanti, lumaban, hindi. Pero alam po ng Diyos kung ano po yung ginagawa niya. Marami na. Personal, sa atin po lahat, sigurado, naranasan na natin, siniraan na tayo. Pero alam niyo po, magpatawad po tayo. Magpatawad po tayo. Lalo na po yung mga nagsasabing church hurt. Kung alam niyo po yung katagang church hurt, they were hurt by the church, kaya umalis sila ng church. Hindi ko po ninenegate yung mga naramdaman nila na nasaktan po sila. Paano po yung hurt na na-cause po nila sa church? Minsan yung church hurt po, ginagamit lang kasi ayaw ng accountability. Are you there? Hindi na ako mag-a-attend ng Calvary kasi nasaktan ako. Ano bang ginawa mo? Baka meron kang ginawang mali, kaya ka na-disiplina. Amen. Nakukuha po ba natin? Wala lang. Gusto ko lang sabihin yon. Kasi po bakit? Yung bitterness nakakahawa. Nakakahawa po yung bitterness. Uulitin ko lang. For example lang. Nag-away kami ni Clayton. Si Marge, hindi niya naman kami kilala. Pero dahil si Clayton, nagkwento kay Marge, galit na rin sa akin si Marge. Tapos si Chastity nagalit din sa akin. Nakichismis lang naman eh. Hindi naman siya Ang sinasabi ko po dito, nakakahawa po yan. Yan po yung sinasabing poisonous root of bitterness that is corrupting many. Pero tayo po mga Calvary, matalino na po tayo. May discernment na po tayo. Amen po ba? Kapag po merong sinabing kasiraan, tigilan na po natin agad. Amen. Amen. Pastor, masyado kang defensive, pinagtatanggol mo yung church. Natural! Ano gusto niyo, sirain ko yung church? Hindi po. Sa atin po bahay ito. Taga dito po tayo, taga Calvary po tayo. Kaya kapag meron po kayo narinig na bad news, huwag kayong agad-agad maniniwala. Maniwala po kayo sa ayot sa hindi. I-vindicate po ng Lord ang kanyang bahay-sambahan. Ngayon, kayo din po, sa atin din po, ganyan din po. Kapag meron kang hinanakit sa iba, magpatawad ka na lang, kapatid. Huwag ka namang hawa. Amen ba? Amen po ba?
Forgiveness is not saying what they did was okay. Forgiveness is saying, I refuse to carry this anymore. Ito po yung forgiveness. Iiwan ko na to ng 2025. Yes, hindi man sila humingi ng tawad, pero magpapatawad pa rin ako. Bakit? Kasi yung forgiveness, hindi naman para sa kanya, para sa iyo. Pastor, mahirap nga eh. Hindi mo ako naiintindihan, mahirap. Yes, kaya nga po yung nakalagay dyan sa susunod. Forgiveness is by faith. Yung pong forgiveness by faith po siya. Kasi po lalo na kapag merong ginawang masama sa yung isang tao, hindi naman kinabukasan mo, pinatawad mo na eh. Tama, mali. Kapag po merong nag-cause sa'yo ng pain, ng hurt sa buhay mo, kaya nga po siya by faith eh. Ano po yung ibig sabihin ng by faith? Araw-araw ginagawa mo siya. Araw-araw hinihingi mo sa Panginoon na, Lord, sana dumating sa pagkakataon na mapatawad ko to. Lord, pinipili ko na patawaran to by faith hanggang sa dumating po sa pagkakataon na kapag nakita mo yung tao, wala na po yung ill feeling. Wala na po yung galit na kapag nakita mo yung tao, okay ka na. Yun po yung nakapagpatawad ka na. Kaya po siya by faith. Without the Lord, mahihirapan ka magpatawad. Without the Lord, instead na magpatawad ka, gaganti ka. Pero praise God, meron po tayong Panginoon. Makakapagpatawad po tayo. Amen po ba? Luke 17:3-6, so watch yourselves. If your brother or sister sin against you, rebuke them. If they repent, forgive them. So kapag po meron nagkamali, nagkasala, i-correct mo. Pero kapag humingi ng tawad, patawarin mo. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must. Naintindihan niyo po yung binabasa natin? So kahit pa 7 times magkasala sa isang tao, 7 times papatawarin mo. The apostle said to the Lord, increase our faith. Ito po yung sinabi ng mga apostle. Nung narinig nila na sinabi ni Jesus na kailangan magpatawad ka, Lord, hindi ito madali. Totoo naman, hindi po madali magpatawad. Lalo na kapag nasaktan ka, hindi po madali yan. Kaya nga po yung hiningi po sa Kanya ng mga disciples po niya, ng mga apostles, Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya na magawa po namin to. Ang sabi po dyan sa katuloy, the apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Alam niyo po yung sinabi po dyan, na small as mustard, maliit na pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya na singliit ng butel ng mustasa, ang sabi po dyan, at sinabi mo sa mulberry tree, alam niyo po yung mulberry tree? Iyaano po natin yan na parang bitterness. Kasi po bakit? Yung mulberry tree po, sobrang sarap po niya ng bunga niya kapag tinitingnan mo. Pero kapag kinain mo, mapait. Mapait niya po. Yung mulberry tree, this time, ginagamit po yan saan? Sa panggawa po ng kabaong. Alam niyo po yung kabaong? Kahit na gaano ka perfect, kaganda, kamamahalin yung kabaong na yan, ano po yung nasa loob ng kabaong? Patay. Kasi anong trip naman yun kung buhay ka sa kabaong ka nakatira? Siyempre po, patay yun nandyan. Ang ibig ko lang po sabihin dito, yung bitterness para po siyang mulberry tree. Ipipresent ka niya na okay lang, but in reality, meron pa rin sakit sa loob. Pero ang sabi po nito, kapag nagpatawad ka, na sinabi mo sa bitterness na yan, na matapon ka sa dagat, matatapon yan sa dagat. Ang ibig ko lang po sabihin dito, magiging posible pa rin yung kapatawaran. Bakit? Kasi meron kang pananampalataya. Bakit? Kasi pinatawad ka lang din naman ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po yung nakakalimutan po lahat. Pati po yung nasa online at saka tayong lahat na nandirito ngayon. Ito po yung nakakalimutan natin kapag ayaw po natin magpatawad. Nakakalimutan mo na nag-extend lamang ng grace ang Panginoon sa'yo. And we are to extend that same grace to other people, no matter how difficult it may seem. Maniwala po kayo. Kahit gaano man po kabigat, kahirap, kasakit, pero dahil in-extend ng Panginoon yung grace, yung biyaya niya sa atin, kailangan po natin yung extend sa iba. Nakukuha po ba natin? Forgiveness sets you free. Pinapalaya ka ng pagpapatawad. Kaya once again, pakisabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Sa kabila naman, pakisabi mo, patawarin mo na ako. Tsaka mo itanong kung ano yung nagawa mo kasalanan, bakit niya pinapatawad. God never asked you to forgive alone. Kasi alam ng Panginoon na mahirap. Kaya hiningi ng mga apostles niya yung Lord, increase our faith. Ang sabi po dito, He supplies the grace. Kahit po mahirap, kahit po masakit, God will supply the grace that we need para po makapagpatawad. If He forgave you fully, He empowers you to forgive freely.
Ang sabi po dito, forgiveness is not weakness. It is spiritual strength. Alam niyo po, kapag nagpatawad ka, hindi ka mahinang nilalang. Ikaw yung pinakamatapang na nilalang na kilala ko kapag nagpatawad ka. Kasi bakit? Hindi po lahat kayang magpatawad. Amen po ba? Pero tayo pong mga anak ng Diyos, magpapatawad po tayo. Unforgiveness keeps you tied to the past. But forgiveness releases you into your future. Kasi po bakit? Mararanasan mo na yung pagpapala ng Panginoon na naka-ready para sa iyo. Amen po ba? May natututunan po ba? Run without baggage. Never compromise your faith. Avoid comparing yourself and learn to forgive quickly. Last verse po natin. 1 Peter 5:7. Give all your worries and cares to God, for He cares for you. Sa NIV po ang sabi dyan, cast all your anxieties to God, because He cares for you. Alam niyo po ba, hindi naman natin dapat dalhin yung mga dala-dala po natin na yan. Yung mga baggage po na yan, yung unforgiveness, yung sin, yung past po natin, yung compromise po natin, yung pagkukumpara po sa sarili natin, hindi po natin dapat dalhin yan. You know why? Kasi hindi naman natin dapat dalhin yung mga bagay na hindi pinapabitbit sa atin ng Panginoon. You cannot run towards God while holding on to what He told you to release. Kaya ngayong araw po na to, I may not know everyone. What happened to you? Ano yung mga masasakit na salita na natanggap ninyo? Tinawag kang ganito, tinawag kang ganyan. They called you names. Siniraan ka sa ibang tao. Sinaktan ka physically, emotionally, mentally. But I want you to remember this. Pwede pa rin po tayo magpatawad. God can set us free. God can set us free. Pwede po tayong palayain ng Panginoon. Kaya paalala lamang po sa bawat isa, yung pong verse na binasa po natin, it's not us, parang, Lord, ito yung sakit, laying down. Yung pong cast all your cares, yung pong cast, yung pong Greek word ng cast, alam niyo po yung ibig niya sabihin, violently, by force, kukunin mo lahat na gusto mong itapon, tapos itatapon mo papalayo. That's how you cast. Cast all your anxiety on Him. Lahat ng mga nakapagpapabother sa'yo, even yung tao na yan na nakasakit sa'yo, kapatid, iwan mo na. Iwan mo na, patawarin mo na, then mag-move on ka. You cannot move forward habang nakatingin ka sa likod. Amen po ba? Amen po ba? Alam kong hindi siya madali. Kaya meron pong biyaya ng Panginoon. Kaya ngayong taon po na to, this season of our lives as a church, I encourage each and every one of us, let us run. Let us run without baggage. Tanggalin po natin lahat. Amen po ba? Magpapatawad na ba? Magpapatawad na po ba? Hindi na ba mag-enjoy sa kasalanan? Amen. Sige, tumayo po tayo lahat. Makipagniig po tayo sa Panginoon habang ginaguide po tayo ng ating mga ushers na nililid ng ating worship team. Kung meron kang isang tao na simula kanina pinapaalala ng Diyos, dahil gusto ng Diyos na humingi ka ng tawad sa tao na yan, or patawarin mo yung tao na yan, kausapin mo yung Diyos. Humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah.